when you're obese, ano yan, mas prone ka sa heat stroke? And Yes. how does that happen? Physiologically, bakit? Well, isipin mo na lang na ang isang taong mataba ay hindi lamigin. Pumunta ka sa isang malamig na lugar, kahit pumasok ka sa refrigerator, hindi ka lalamigin. Kaya mahilig kang uminom ng malamig, di ba? So, kasi mayroong cushion effect kasi ang fat eh. So, ibig sabihin, pag mayroong cushion dyan, hindi basta-basta magdi-dissipate yung heat sa loob ng katawan. Na normally, madidissipate yan pag ikaw ay pinapawisan. Yung lumalabas yung heat. Eh kung hindi ka masyadong, hindi lumalabas yung heat, pinapawisan din, malakas din yung pawis ng medyo obese or mataba. Pero pag mayroon ka nung cushion effect na yan, mas less ang pag-dissipate. So, ang nangyayari, naiipon yung heat sa loob ng katawan. So, mas prone ka ngayon na magkaroon ng heat exhaustion. Ng heat exhaustion. Kaya heat Cramps, stroke. heat stroke. May cushion. So sa sobrang init ng panahon po, Doc, ano yung mga red flags na dapat bantayan po ng mga nanonood, nakikinig po sa atin para po, lalo na pag may karagdagan silang timbang, lalo na pag whether they're overweight or obese, what should they look out for? Watch out for? Well, may sensors naman tayo. Alam natin kung mainit ang panahon, di ba? Yeah. So, red flags dyan is kailangan lang na malaman natin na hindi tayo tatagal nandun sa mainit na lugar, sa labas lalo, kung tayo ay nandun sa kategorya na tinatawag na obese. Pero pag nandun naman tayo sa labas at hindi natin maiwasan, siguro kailangan gawan natin ng paraan na maiwasan natin yun. Like, mayroon kang shield, say, umbrella or whatever na tapos iwasan natin yung masyadong babalot tayo sa ating katawan para yung heat makalabas. Of course, pag lumalabas yung perspiration natin, ubusan tayo ng water, so therefore, kailangan i-replenish natin nung nawawala na water. Together with the electrolytes, maybe na kakailanganin. Kasi pag lumalabas yung pawis, hindi lang tubig yun. Pati electrolytes din yun. So, kailangan natin i-replenish yung nawawala. Okay. Bago natin pag-usapan yung bariatric surgery, na yun ang specialization mo na to. Yes po. Pag-usapan muna natin yung hindi muna ako magpapa-opera. Para sa isang tao, kanina banggit na natin yung behavior therapy, no, modification. Ano yung, of course, alam na natin diet and exercise, di ba? Na calorie deficit and all that, di ba? Bawasan mo yung kain mo, dagdagan mo yung pag-exercise mo. That's very basic. Let's talk about the other ways for them to lose weight before thinking of bariatric surgery. Yes. Ang timbang kasi ng tao ay nangyayari lang dahil sa intake at saka expenditure ng calories. So pag mas marami ang ating taba, ibig sabihin nag-accumulate tayo ng calories. Hindi natin nagagamit yung ating energy, so na-store siya. So dapat ay magkaroon tayo ng awakening, awareness na tuwing kakain tayo, yan ay calories na pumapasok. Kailangan makalabas yan. So lalabas yan with our metabolism, with our activity. So kung magkakaroon ng discrepancy, meaning mas marami ang pumapasok, tataba ka. Pag mas marami ang lumalabas, mas papayat ka. Kaya yung diet and exercise, nakabase doon sa principle na yon. Pag nagda-diet ka, let's say, nagde-decrease ka ng intake ng calories, ang katawan mo ay magde-decrease ng weight. Pag nag-increase ka naman ng expenditure ng calories, dahil sa exercise, yung katawan mo, magdi-decrease din ng weight. So, yan ang principle behind it. Ang problema lang is, pag kaharap na natin yung pagkain, nakakalimutan natin yan. Hindi natin And it's alam. also the kind of food you eat, di ba? Merong calorie dense. Actually, nauso yan na pipili ka ng pagkain. Pero hindi na po yan ang problema eh. Kasi pagdating sa issue ng pagkain, ang volume ang pinag-uusapan natin. Puro ang carbohydrates, puro kang proteins, pero sobra naman ang dami. So, mas kinasalad ang kainin mo, pero kung gabundok naman ang kakainin mong salad, nakakataba pa rin ba yun? Problema is mayroon kang salad dressing. Yung dressing nandun Dressing. yun. May calories din po yun. So, hindi Ang maganda lang sa vegetables, yung plant-based diet, for example, is marami ka munang gagamitin na calories
bago mo ma-squeeze yung calories from the food. So ganun ang principle behind it. Kaya mas bababa. At saka mas mabilis kang mabubusog, marami ka nang nakain, kakaunti pa rin ang calorie. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.